Yo, good morning. Dito tayo ngayon, Arca South. Tumigil lang saglit. Discuss ko lang yung yung mga things na hindi ko nagustuhan dito sa akin Yamaha Mio Gravis. First of all, pinakauna, yung front shock nya sobrang tagtag, saka yung rear shock, lalo na pag mabigat yung karga. Pero sabi naman pag na break in na malalambot, pero sa akin hindi ko naramdaman yun. Talagang matagtag siya. Pangalawa, yung headlight sobrang hina, wala kang makikita pag gabi. Although tanong mo, gwapo, ganda ng daytime running light nya, pero yung headlight sobrang hina. Kaya nagpalagay ako ng MDL yung dalawa MDL. Tapos yung pangatlo, yung pairings nya sobrang hirap tanggalin, ang daming ngipin. Kailangan yung magtatanggal saka magkakabit marunong talaga. Ayun, dapat marunong talaga yung magkakabit. Kasi nung tinanggal to, hindi masyadong nakabit nagkabit ng MDL yung mga pairings ko. May mga awang-awang, yung mga ibang ngipin hindi kumagat. Pangatlo, yung gas tank, although maganda na sa unahan, pero makipot yung nya, yung opening. Pag sobrang lakas ng pressure nung naglalagay ng gasolina, bumubulwak. Kaya sinasabihan ko lagi, dahan-dahan lang nabulwak. Ano pa ba? Yung kulay niyang matte siguro. Ayun daming gasgas. Kitang kita pag nagagasgasan. Ayun dami na sa unahan. Nilagyan ko lang doon ng pangkulay, nabibili siya sa TikTok. Ano pa ba? Wala na dyan. Ito lang siguro, gumagalaw. Hindi ko lang kung normal yan pero gumagalaw siya Yun lang naman. Overall, satisfied naman ako sa kanya. Satisfied ako sa kanya. Sa 18,340 na ginagamit ko siya, sobrang smooth pa rin ng palit nga pala akong shock Pro Fender, mas mataas, 330mm. Tapos yung front shock ko, pinaripa ko yan, pero ganun pa din yun lang naman yung mga hindi ko nagustuhan. Hindi naman sobrang major, mga minor lang. Hindi ko lang kung pare-parehas kami ng mga hindi nagustuhan ng mga ibang Gravis user. Pero overall, sobrang satisfied ako dito sa motor na to. Kung mag-upgrade man ako siguro big bike na. Pero sa ngayon okay ito sa akin. Dami nag-jogging. Ito down service road, kaso dumaan sa arke hit na lang para konti na.
Siguro sa sunod naman yung pag-usapan natin yung mga pinalitan kong piyesa. November, magto 2 years na sa akin to. Sabi nila manipis na lang yung gulong, pero parang okay pa naman eh. Yung gulong sa likod. Sa CVT, ang mga pinalitan ko lang naman yung bell nya, JBT bell. Tapos center spring 1K RPM, JBT din. Yung JBT na 1K RPM na pinalit ko dati, naputol, dalawa. Kaya pinalitan ko ulit ng 1K ulit, nag 1K ulit ako. HRIC ba yan? Nag-try ako ng 1.5 RPM na send ng clutch spring. Grabe delay ng throttle response. Sobrang delay. Kaya binalik ko sa 1K eh. Saktong-sakto sa akin yung 1K parehas, yung mga spring. Tapos yung bola 10 grams. Bala ko mag 9. Titingnan ko kung okay pa yung 9. Sobrang bigat kasi talaga namin. 9 grams straight. Ayan o, traffic talaga dito. Sabi nung mga mekaniko, mag-upgrade na lang ng fully set. Pero sana lang. Baka next na lang yun. Pag nasira na lang siguro, or nagkaroon ng pakalitin. Kaya lang naman ako nagpalit ng bell dahil yung stock na bell na nito is makinis na. Tapos nung una nagda-dragging, kaya nagpalit ako ng center sa clutch spring. Yun, wala yung dragging niya. Oh, grabe traffic dito. Ginagawa rin yata kasi dito eh. Konting-konti lang naman yung mga hindi ko nagustuhan dito. Sobrang minimal lang. Hindi naman nakaka-apekto sa performance niya. Again, base lang sa yung mga di ko nagustuhan. Base lang sa experience ko. Hindi ko alam kung pare-parehas kami ng na-experience ng mga bumili ng Gravis. Dag ko lang pala yung tapalodo sa likod. Yung pinagkakabitan ng plaka. Dati hindi pantay yun eh. Nakatabingi. Napansin ko lang nung naiuwi ko ng bahay. Kaya pina-adjust ko na lang yung nung nagpakabit ako ng rear shock. Tornilyo lang naman yung sa likod, dalawa. Na-adjust mo lang naman yun eh. So far so good. Sana lang ulit ako magpapalit ng piyesa pag may mga nasira na. Wag naman sana. Pero baka next ka talaga nito, gulong na yun sa likod. Sa likod lang muna. Sobrang kapal pa nung unahan eh. Siguro pag nag 2 years tong motor, saka magpapalit ng likod. Or nakaramdam na ako ng dulas. Sa akin wala pa naman eh. Okay pa naman siya eh. Highway na. NCAP. Kumusta nga pala mga sir? Napadala na ba kayo ng sulat? Oh, bike. Pwede pala bike dito. Doon nga pala sa mga nakikita ko nagko-comment na
makakabili din ako ng motor, ganyan, mga ganyan. Ganyan din ako dati. Nood lang ako sa YouTube, yung mga nag-review. Wala pa akong budget nun eh. Nood lang ako. Teka, balang araw ako magkakamotor din ako. Kahit anong motor, basta magkakamotor din ako. Una akong pinanood nun si Motodeck eh. Since day 1 ako doon kay Motodeck. Tapos si Red Sweet Potato, gustuhan ko yung mga content niya. Tapos si Read for Speed. Ayun, hanggang sa makabili na nga akong sarili kong motor. Sarap sa feeling. Yung dating nanonood ko lang ng mga videos na POV na ikaw yung nagdadrive. Ikaw na mismo yung nagdadrive ngayon. Tsaga-tsaga lang mga sir. Darating din yung time nyo. Ito na rin tapusin mga sir. Lapit na rin ito eh. Salamat sa mga nag-subscribe, sa bagong subscribers. 150 na. Hindi ko akalain na yung 150. Sa aking mga nanonood, yung isa kong video 5.8k na yata yung views. Very thankful naman ako dun. Sige mga sir, dito na lang. Maraming salamat ulit. Bye.